I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Nako, mga besa, mayroon tayong updates, video uploads. Nako, as I promise i-upload natin. Bibigyan natin ng reaction itong mga Duterte. Dahil alam po natin kahapon at in-upload natin po yung nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. yung NSA, no? Executive number 81 na inalis itong mag-amang Duterte sa National Security Council. Siyempre ba naman, mga kababayan, so tutuusin, no? Kahit sino siguro, sino siguro napapansin din nila. Ang hindi lang makapansin itong mga dialysis, mga beswa, kahit sino napapansin mo, treat sila sa bansang ito, hindi naman talaga sila maka-Pilipinas uupo lang sila para sa pansarili lamang. Bakit? So sa West Philippines pa lang may pakialam ba sila? Wala silang pakialam. Yan ang totoo. Si Sara may pakialam ba? Wala. Kung ikaw ay isang vice presidente, dapat may pakialam ka sa sarili mong bansa. Dapat ipagtanggol mo. May naririnig ba kayo sa kanya? Wala. No comment lagi. Inulit ko na naman ngayon. So dahil dito, pakinggan nyo yung statement niya tungkol dito sa pagtanggal nila. Pinatanggal sila ng pamahalaan sa National Security Council. Alam nyo, masakit sa dibdib yan. Malaking insulto sa kanila. So dahil dito, mga kababayan, pakinggan nyo itong statement ni Sara Duterte. This is in response the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the present council or the past councils resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. As a member of the National Security Council, based on EO 115 December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel
of the national security. Yun, mga kababayan, narinig nyo yung statement ni Sara Duterte. Wow, ang galing niya mag-utos, na submitted within 24 hours. Bakit daw siya tinanggal? Well. 'Di ba malinaw? Doon sa sa executive number 81 na nilagdaan ng Pangulo. 'Di ba nakapost yan sa PCO, mga kababayan? Bakit hindi niya binasa yun? Dapat basahin niya kung ano nakalagay doon. Ay nako, ikaw naman madam. Kung mag-uutos ka, akala mo presidente ka. Kumusta naman kaya yung sinabi ng NBI sa'yo na umaten ka? Ba't ka hindi sumipot? Ngayon, kung umasta ka, akala mo ikaw ang may hawak ng Pilipinas. Excuse me. Oh, yan. Ngayon, at tinanggal kayo mag-ama, ngak-ngak kayo ng ngak-ngak. Oh, treat ka kasi. Ha? Sa bansang ito, yung pag-uugali mo, dapat magbago ka. Pangit kasi ugali mo. Palaaway ka. Puro kayo mura mag-ama. Minura nyo si Pangulong Marcos Jr. Binalahura nyo, niyurakan nyo ang kanyang pagkatao. Wala kayong galang sa Pangulo ng Pilipinas. Ang feeling nyo kasi, kayo ang hari-harian. Hindi pwede. Hindi lang kayo ang Pilipino dito sa mundo, sa Pilipinas, oy. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. Kami ang bumuboto sa inyo, kaya nakaupo kayong ganyan. Kaya kung umasta kayo, ang akala mo kung sino kayo. Wala kayo karapatan umasta. O balahurain ang pamahalaan ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Yan kasi, pangit kasi ang pag-uugali nyo. Ako guys, real talk ako ngayon. Bakit kayo ngak-ngak? Ngak-ngak kayo ngak-ngak. Sinasabi nyo, kayo ang magaling. Hindi magaling si Pangulong Marcos Jr. May reason yun. Kung bakit kayo tinanggal. Para ano pa? Na magiging member pa kayo ng NSC. Treat ka eh. Binantaan mo ang Pangulo. Binantaan mo ang patayin. At sino naman may banta sa buhay mo? Kundi sarili mo lang, gawa-gawa mo. Di ba? Binantaan mo ang Pangulo. Ay mahirap yun. Swerte mo dito ka sa Pilipinas. Kung sa ibang bansa yan, ewan ko lang kung nasa ka pa, nasa labas ka, baka kinulong ka pa. Ibang batas doon, ibang batas dito. Dito, swerte mo dahil may puso tayong mga proseso, due process para dinggin ang kaso na isanampa sa'yo tungkol dyan sa threat mo na yan. Kung ibang bansa wala na, baka kinulong ka na. Di ba? Tingnan mo nga yung pag-uugali nyo mag-ama. Tingnan nyo kung paano binastos ang Pangulong Marcos Jr. Himbis tumulong kayo sa pamahalaan. Pero ang ginawa nyo, puro kayo sirali, puro pagmumura sa Pangulo. Kung anong pinagbibintang nyo sa kanya, malinis kayo. Kayo ba'y malinis? Ang daming issue against your dad and against you. Nakikita mo yung ibang tao pero hindi mo nakikita yung sarili mo, madam. Di ba? Ako nagre-react lang ako dito. Kasi ito, si Madam Sara, kung mag-uutos, akala mo kung sino. Hindi ka inimbita sa mga meeting siguro dahil may napapansin sa'yo. Since pa, nakikita na wala ka naman pakialam sa sa soberenya ng bansa. Ultimo, pangaras ng mga Chinese vessel, may pakialam ka ba? Wala kang paki. Tumawa ka pa nga sasabihin mo no comment. Saan ka makakita niyan? Isa kang Pilipino. Tapos wala kang pakialam. Si Pangulong Marcos Jr. ang tanging bukod na nagtatanggol ng bansang ito. 'Di ba? Pinaglalandakan niya sa buong mundo, sa mga international forum. Yung Ayungin Shoal, sakop ng economic zone ng bansang Pilipinas. Diyan sa West Philippine Sea. Ikaw nagawa mo ba 'yan? Kahit man lang mag-press con ka sa social media, nasabihin mo, ito, sa amin ito, sakop ng bansa namin. Wala man lang kami nakikita sa iyo. Wala kang aruga sa pag-aari ng bansa. Ang papa mo, anong sinabi ng dating Chief Justice Carpio? Sinuko niya yung Ayungin Shoal sa China. Malinaw yun. Tapos ngayon, feeling pa victim kayo. Feeling kayo, feeling mo hinaras ka ng gobyerno.
Ah? Excuse me. Kayo ang mismo nang haras sa pamalaan. Ang Pangulong Marcos Jr. nagtatrabaho. Sasabihin nyo, weak leader, hindi siya magaling na Pangulo. Galing pa sa bunganga mo. Sinabi ng papa mo, weak leader. Wow, galing. O ngayon, pinapakita sa inyo kung gaano sa kawik. Tinanggal kayo sa NSA. Ngayon, nagnangak na kayo sa social media. Kung anong pinagsasabi nyo. Tapos kung mag-utos ka, kala mo ikaw ang presidente. Asta mo, astang ano ka askal ka O, di ba? Biro mo yun. Bakit daw hindi na siya naging member ng NSA? Bakit nga ba? Hindi mo ba binasa yung EO number 81? Magbasa ka. Hindi yung puro kakuda ng kuda. Para alam mo kung ano ibig sabihin nun. Kung makapag-utos nito, ito mga kababayan ng kanyang speech. 'Di ba? O ito pa yung sinabi ni Salsal Panelo. Mga kababayan, ito po yung sinabi ni Panelo. Alam niyo naman dito sa Panelo, version niya. Baka hindi niyo alam, solid anti-Marcos ito. Ayan Sabi, basahin natin. The removal of VP Sara as a member of the National Security Council is an ill-advised presidential move. Talaga lang. It's marks of dirty politics. Nako, talaga. Another Brazilian measure to diminish the political star power of VP Sara. Talaga naman, ang version ni Panelo. Nagsalita siya ng ganyan because he is anti-Marcos. Solid Duterte. Kaya pinagtatanggol niya yung puon niya. 'Di ba? 'di ba? Dirty politics talaga lang. Sino ngayon ang totoong dirty politics? Mr. Panelo. 'Di ba, ang mga Duterte himbis nga tumulong na lang sila sa gobyernong ito Anong ginawa nyo? Nanggugulo kayo, nagmamaisog rally pa kayo. Tingnan nyo kung paano nyo binalahura ang Marcos administration. Hindi na lang kayo nahihiya sa mga sarili nyo. Kayo mismo, pinahiya nyo ang bansang Pilipinas sa ibang bansa. Mabuti nga mabait ang Pangulo. Hindi siya palaaway tulad nyo. Hindi siya nagmumura tulad nyo. Dirty politics ko Talaga lang Saan banda? Ito yung mga taong ito guys sa totoo lang. Feeling malinis talaga sila. Lahat ng sinabi nila, puro tama. Si Pangulong Marcos, puro mali. Walang nagagawa, puro mali na lang, puro mali. Grabe. Iyan ang version nila. Kasi, anti-government itong mga to. Wag na kayo magtataka. Yan sila Yan sila. Kung tutuusin sila ang dirty. Sa totoo yan. 'Di ba? Ito yung sinabi ni Secretary Bersamin. Statement ni ES Bersamin, mga kababayan. Statement from the Office of the Executive Secretary. EO 81 Est 2024 is issued to reorganize and streamline the membership of the NSC. See? Tuloy. At the moment, the BP is not considered relevant to the responsibilities of membership in the NSC. Oh my goodness. Sakit sa to guys Sakit sa bangs. Agay. Kaya nagnangak-ngak sila sa social media. Nonetheless, when the need arises, the EO reserves to the President the power to add members or advisors. Sabi po ni Secretary Bersamin. You see guys? Well, kumbaga sa akin naman, may karapatan naman ang Pangulo kasi siya ang Pangulo At saka isa pa, tingnan nyo naman mga kababayan, yung pag-uugali ng itong mag-amang Duterte. Obvious naman, di ba? Yung mga haka na mayroong planong destabilization para patalsikin ng Pangulo. Di ba? Kailangan gumawa ng aksyon ng Pangulo. Threat sa bansa itong mag-ama na ito, sa totoo lang. Nakikita nyo ba may magandang pagsuporta ang Duterte family sa Pangulo? Sa bagong administrasyon, wala silang suporta. Kundi paninira lang. Pangyuyurak, pambalahura, pambabastos. Pati itong mga DDS sa social media. Tingnan nyo.
kung paano nila pinopost yung mga litrato ni Pangulong Marcos Jr., pambabastos yun. Dito nyo makikita yung mga ugali nila. Ha? Talo pa yung mga parasite, yung mga garapata. O, ganun sila kalala. Masama silang tao, sa totoo lang. Saan ka makakita? Kapwa mo Pilipino. Nakikita mo maganda naman ang daloy, ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr. Bakit pinipilit nila? Ha? Kahirapan, mahalang bilihin, walang asensyo, hindi magaling mamuno. What the heck? Grabe. Kung makapagsalita sila, ha? Ay malinis at magandang pamumuno ni Digong. Kumusta na kaya yung 30,000 plus na pinatay ng mga inisunto sa war on drugs? Kumusta naman kaya yun? Yung 90 billion sa PCSO na nawala, na sinabi ni Congressman Dan Fernandez na itinanong na ito sa Quadcom kay Garma. Nasaan kaya napunta yun? Yung 11 billion ha? Sa Parmale na overpricing. Nasaan kaya yun? Ano ba nangyari sa bansa natin nung si Digong ang namumuno? 'Di ba? Yung mga ibang pulis, hindi lahat ha. Yung ibang pulis naging masama dahil yan dyan sa reward system. Ngayon, ang iba nakakulong. Anong sabi ni Digong? Kargo niya sila lahat. O, natulungan niya ba ang mga ibang pulis na nakakulong ngayon? Dahil sangkot sa mga ganyan? Wala. 'Di ba? Ay, dapat lang naman. Pwede naman maghalal. Ibig sabihin, pwede naman kumuha si Pangulong Marcos Jr. na ibang member ng NSA kung sino ang karapat-dapat. 'Di ba? Dapat lang tanggalin itong mag-ama na ito. Wala naman silang na itulong sa bagong administrasyon. Puro kaguluhan na lang. Puro pananira. Biro mo yan. Luzon, Visayas, nagrarally sila para lang makuha ang atensyon at ang simpati ng taong bayan para sila suportahan para makabalik sa Malacanang. Yan ang gusto nila Gusto nila patalsikan ng Pangulo. Gusto nila iupo si Sara Duterte sa pwersahan. 'Di ba? Sa dahas. 'Di ba? Uupo nila si Sara Duterte. Pag maraming namamatay na, parang ganoon yung maglikha sila ng gulo. 'Di ba? Pag nagkagulo, pag nakuha nila ang posisyon, ang kapangyarihan, iupo nila si Queen. 'Di ba? Save the Queen, sabi ni Mr. Taguan ni Guban. Save the Queen. Yun pala ang plano nila, matagal pala yan. Ang akala nila kasi, kayang-kayanan nila si Pangulong Marcos Jr. Ang hindi nila alam, mga kababayan, matalino ito. Hindi nila kayang paikutin ng Pangulo. Sa totoo lang. Kasi, pag nakuha nilang gusto nila, uupo si Sara sa Malacanang. Anong mangyayari? Natural. Mawala lahat ng isyu sa kanila. Babalik na naman ang mga dito, mga smuggler dito. Yung mga kaibigan nilang drug lord, babalik dito yan. Lalo na yun si Malquilian na yan. Babalik yan. Babalik lahat ang pugo. Babalik na naman sa dati. Sinong kawawa? Mamayang Pilipino. Di ba kakalaunan magiging probinsya ng China ito? Di ba? Yan ang mahirap. Sa ibang mamamayang Pilipino, kahit alam nila mali yung sinusuportahan nila, tuloy pa din. Para sa kanila, the best kuno. The best na leader. Ay, nako. Yun ang gusto nila, patalsikin ng Pangulo. Kaya naggangak-ngak sila. Di ba? Kaya nagmamadali, mga kababayan. Nagmamadali ngayon ang mga yan. Kasi malapit na sila masakuti, makukulong. Kaya dadaanan nila sa Santusang Paspasan para makuha nila ang palasyo para iupo. Sa tingin nyo kaya si Sara Duterte very qualified as a president? Tingnan nyo naman ang kapalpakan niya sa DepEd, di ba? Very palpak, as in palpak. Walang alam sa pamumuno, sa leadership, wala as in. Mayor lang ang experience niya. Dapat sa kanya kapitan lang Wala as in, walang alam sa pamumuno. Hindi niya kaya i-handle, pamunuin ang bansang ito. Kulang siya sa experience. Sa totoo lang, mag-aral siya muna. Sa inaasal na lang, sa ugali na yan. Sa ugali na lang niya Hindi talaga qualified. Para magiging presidente ng Pilipinas. Sus, maawa kayo naman sa mga Pilipino.
Okay lang sana kung kasing talino ni dating Senator Miriam Defensor Santiago. Yun. Bet na bet ko talaga kung ganun. Pero ito, lamya-lamya. Sus, parang lantang gulay. Tingnan nyo ang nangyari sa DepEd. Ano ang achievement niya? Wala, di ba? Bulok. Na mga inaamag na tinapay. Expired na magatas. Tambak na mga laptop. Hindi man na dinistribute. Buti pa ito si Secretary Angara. Unti-unti niya nang dinistribute yung mga laptop na yan. Wala pa siyang isang taon. Yan. Di ba? Hindi talaga siya qualified. Kadaming pwedeng qualified bilang presidente ng Pilipinas. Siya pa? Ay sus, Mariusip. Maawa naman kayo sa taong bayan, oy. Babalik na naman tayo sa tae. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. Anong kapalagayan nyo? Well, kaya ko nasabi mga kababayan, ito, talagang maka-China ito. Bakit kanyo? Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung pinost po ng, ito po yung pinost ni Sir Benji. Kaya naman pala pro-China ang mga Duterte kasi malaki ang utang na loob nila dito. Mismong si ex-President Digong ang nagsabi, sumugal din ang China kay Sara. Oh, you see? Mula noong 2016 hanggang noong 2022. Eleksyon. At ipinangalan ng China ang isang building sa isang universidad sa China kay Soledad Roa Duterte, ina ni ex-President Digong at lola ni Sara. Totoo po yan. Kaya nga nagpunta si Digong dyan sa China nung inaugurasyon niyang pagbukas ng universidad niyan. Pangalan po mismo ng nanay ni dating Pangulong Digong. Kaya malaking ang utang na loob ni Digong sa kanila. Yun ang sabi niya kaya malinaw na malinaw sa atin ngayon na kung bakit din isa sa mga dahilan ang hakbangin ng pamahalaan na tinanggal sila sa NSA. Di ba? Hindi mo din guys mawala sa kaisipan ng isang tao na kung bakit masasabi mo at iniisip mo din baka naman kakampi talaga sila ng China. Baka meron silang gagawin para lang agawin ang mga soberenya ng bansa. May threat sa bansa natin. 'Di ba? Hindi natin maiwasan 'yan sa ating mga kaisipan. Dahil example na lang 'yan pangharas ng China vessels sa West Philippine Sea. 'Di ba? Doon pa lang magtaka ka na. Kaya marapat lamang na tanggalin sila sa National Security Council. Para ano pa? Kung ikaw mismo binantaan mo ang Pangulong Marcos Jr. Pag binantaan mo ang isang Pangulo ng Pilipinas, ay banta yan sa bansa. Kasi, Chief Executive. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, ay banta talaga sa Pilipinas yung mga yan. Hindi natin alam. Hindi natin maiwasan na maisip natin sa ating kaisipan. Baka magkakutsaba ito ng bansang China, itong mag-ama na ito, di ba? Yan minsan ang lumalaro sa utak natin. Hindi mo kayang pigilan o kontrolin yung utak natin. Yun ang mga kaisipan natin Baka may gagawin itong mag-ama na ito. Kukuha ng kakampi sa China. Jesus, lalo na ito sinabi ni dating Police Colonel Las Cañas na ito si Pulong Duterte, membro ng Triad. Malaking sindikato sa China yan. May posible yan, mga kababayan. 'Di ba? Hindi nga nila kayang pataubin sa plan A nila. Si Pangulong Marcos Jr. Sa mga maisugrali. Buong Pilipinas yan. Kahit saan lugar nagrarally. Makuha ang atensyon ng mga Pilipino, pero nag-fail sila doon. Hindi sila nagtagumpay. 'Di ba? Pangalawa, yung plan B nila. Yung pagpapakalat nila ng fake news, yung pulburo na video kuno. Ang akala nila kasi bobo ang mga Pilipino. 'Di ba? Na hindi nakakaintindi na yun ay gawa lang ng AI, fake na video. Sila tuloy yung napahiya. Pinagtatawanan sila ng majority ng Pilipino, gawa-gawa ng fake na video halata pa. 'Di ba? Ganun yun tuloy. Pero bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno at dating Pangulo ng bansa, nararapat lang na unahin ang kapakanan at interes ng bansa at ang mga mamayang Pilipino kaysa sa kanilang pagtanaw ng utang na loob. Tama! Di ba? Unahin mo pa yung ibang bansa. Kung unahin mo di doon ka na lang tumira.
'Di ba? Kaya ito yung nakakasama ng loob sa dating pangulo. Oh, 'di ba? Mas pinapaboran niya ang China kaysa sa atin. Kahit sino naman sumamang loob dito sa dating Pangulong Digong Oh, ang akala natin ang kanyang pagmamahal sa bansang Pilipinas, nasaan? Doon sa China. Kaya nasabi natin, sa China siya talagang favor kaysa sa Pilipinas. Ito, ayan Sabi ni Digong. Sabi ng duty first before anything else at country first before self. Tama, ito, basahin natin, ayan. Yung mga barko natin nandyan, ngayon sa Pag-asa. Saan pa? We will not move an inch backward. Ayoko ngang makipag-away sa China. Ayoko sa lahat, inuulit ko, may utang na loob kami. You see? malaki ang utang na loob. Talaga naman. Yan ang dating Pangulo natin ng Pilipinas. Buhay ang tinulong niya sa amin. Ay wow, grabe. Pero yung naman ng bayan namin, sana maintindihan nyo. Kung hindi nyo maintindihan, magkakaroon talaga tayo ng problema. 'Di ba? Kasi kaya magkakaroon tayo ng problema kasi hindi po talaga kayo pabor sa Pilipinas, mas pabor kayo sa China. Mas mahal yung China kaysa sa bansang Pilipinas. Mr. Dating Lulu Digong. Ganyan naman kayo Pang sarili nyo lang inatupag nyo. Kaya todo paninira kayo kay Pangulong Marcos Jr. Since pa na tumatakbo sa pagkapangulo. Ganyan na kayo. Sinisiraan nyo na ang Pangulo. 'Di ba? Obvious naman po 'yun. Kayo sinabi nyo nga weak leader, bangag pero hindi mo rin nakikita yung sarili mo na ikaw ang mas bangag. Sinabi mo yan nagtitik ka ng marijuana kaya. Sinabi mo yan sa harapan ng tao. Kumbaga bintang kayo ng bintang, yun pala gawain mo. Tingnan nyo. 'Di ba malinaw dito mga kababayan? Malaki ang utang na loob niya sa bansang China. Kaya tingnan mo naman, mag-best friend sila si President Ching Ching. 'Di ba guys? Yan. Ang dating Pangulo ng Pilipinas, mas favor sa China. Ito lang nakakasama ng loob. Inuna niya pa yung iba kaysa sarili niya ng bansa. Kaya pala, kung mag-utos at kumitil ng buhay through sa pamamagitan ng hitman niya, para lang na lang ng aso. Pumapatay, ganun. Kaya ngayon, nagkaka-issue-issue ka. At ngayon, sinita yung anak mo at ikaw, naggangak na kayo sa social media, feeling pa victim kayo. Hindi nyo nakikita yung gawa nyong mali. Ngayon, feeling nyo, kayo lagi ang tama. Si Pangulong Marcos Jr. ang mali. Grabe. Napaka-bitter nyo talaga. Ay, ewan. Ito pa. Okay, Asia. China bet on Sara Duterte pays off. Ayan, ito yung pinost ni dating Alvin Camba. See? Umaasa pala ang bansang China kay Sara Duterte. Isa lang yan Sa akin lang mga kababayan na nakikita ko. Talagang umaasa sila. Talagang nagtulong talaga sila dito kay Sara Duterte nung eleksyon. How much more pag tumakbo sa 2028 yan? Malaki. Sigurado yan, mga kababayan. Bakit? Malaki ang pakikinabang nila kay Sara Duterte pag nanalo ito. Bakit? Makakalusot na naman yung mga produkto nila na hindi naman magbabayad ng tax. Lusot na naman sila. Papasok na naman yung mga illegal gambling na naman dito. Babalik na naman ang pugo. 'Di ba? Absuelto na naman yung mga taong sangkot sa mga rapes tulad ni Kibulok. 'Di ba? Hindi na magtatago yan si Harita. Siyempre, makakabalik yan si Tibes. Lahat absuelto, lahat ng kaso nila mawawala. Balik na naman sa dati. Kayo, papayag kayo? Makakaupo si Sara? Siyempre, hindi tayo papayag. Madali lang natin patalsikin yan. Punuin lang natin ang Ijang, Luneta, palibutin ang Malacanang. People's power. Tingnan natin pag hindi, tumalon sa bintana ng Malacanang. Di ba? Hindi, kaya natin patalsikin yan. True people powers, tingnan natin. Wala silang laban pag tayong kumilos.
Wag nating hayaan na makaupo yan, mga kababayan. Yan ang pakatandaan nyo. Ayaw natin na pupugaran tayo ng mga sindikato na naman. Ayaw natin na itong bansang China ang mamahala sa atin. Kasi siyempre, pag si Sara Duterte ang mauupo yan, kukontrolin nila yan, mga kababayan. Lalo't yan sinabi ni Mr. Las Cañas na membro ng triad, itong si Pulongges. So do you think na walang alam si Digong na membro yung anak niya at saka si Sara? Imposible. Di ba? Anong kapalagayan nyo? Baka membro sila lahat. Yan ay sa kaisipan ko lamang. Di ba? Imposible wala silang alam. Kaya malaki ang koneksyon nila sa mga sindikato dyan. Kaya nanganganib ang bansang Pilipinas at tama lang din naman ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Protektahan natin ang bansa na ito. Sino magtutulungan? Tayo lang ang mga nagmamahal sa bansang Pilipinas. Kasama si Pangulong Marcos Jr. Yan si Digong, maka-China naman yan eh. Tingnan nyo yung sinabi niya. Di ba? Malaki ang utang na loob niya. Dyan pa lang eh. So yun guys ito sabi ng Channel 5 yan eh. So yun mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Ako, kung ano yung desisyon ng Pangulong Marcos Jr., doon ako. Basta suportado ko itong Pangulo na ito hanggang sa huli. Di ba? Hanggang tatakbo yung anak niya. Support natin. Ano ba naman pagklaseng pagka-Marcos loyalismo kung hindi mo suportahan yung isang Pangulo na napakabait, na walang ginawa kundi tumulong lang, magtrabaho na magtrabaho, kaya gumanda kahit papano ang ekonomiya ng bansa ngayon. Obvious naman talaga yan eh. Ang hindi lang talaga nakakapag-appreciate itong mga toxic na mga garapata sa lipunan, sa totoo lang. So yun guys kayo na po ang bahalang humusga dito sa mag-ama na ito. So maraming salamat sa inyong watching. Tuloy-tuloy ang support natin sa mahal na Pangulo. Huwag natin iwanan hanggang sa huli. Kapit kamay tayo through our prayers. Ang Panginoon, hindi po tayo pabayaan. Hindi niya pababayaan ang Pangulong Marcos Jr. dahil hindi palaway ito. Walang alam ito, kundi tumulong ng tumulong. Alam nyo, yung mga kabutihang loob ni Pangulong Marcos Jr. na pagtulong sa mga kapwa nating mga Pilipino na mahihirap, ang laking blessing na ibibigay ng Panginoon sa kanya. Sapagkat, sabi ng Biblia, tumulong ka sa mga mahihirap. Yung mga tumulong sa mahihirap, may malaking mga blessing yan na kapalit galing sa Panginoon. Siyempre, protektahan niya ang ating pamahalaan, ang pamahalaang Marcos at ang ating mahal na Pangulo, First Family at ang Marcoses. Tingnan nyo naman, di ba? Ang Marcoses family, talagang pinagpala sila. Ikaw ba naman, tatakbo ka sa pagkapangulo, sa kasaysayan ng Pilipinas, landslide ka. Di ba? Big blessing yun. Sa pagbibintang, bintang ng bintang, paninira sa Marcoses, ayun, tumpak. Kuha niya. History po yan. So, yun guys. Kuhang-kuha niya ang malaking votes. 31 million ba naman eh. Actually, mga kababayan, hindi naman talaga siya binuto ng mga DDS. 101% yan. Hindi siya binuto. Kung binuto siya ng DDS, dapat lang pareho ang vote score nila ni Sara, 32 million. Pero hindi eh, 31 lang si Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin, hindi siya binuto ng DDS. Ay, nako. So, yun guys. Ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na pong bahalang humusga. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babus. God bless Philippines.